From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Ang mission pong ibinigay ng Panginoon sa akin ay ipalaganap ang mensahe ng Kanyang kaharian. Sapagkat alam ng Diyos na ang tao na ibig maligtas ay naghahanap siya ng paraan upang siya ay maligtas. At sa huling araw na ito, ipinagkaloob ng Diyos ang isang ministry na pinahiran ng Kanyang langis upang ipangaral ang buong katotohanan. Doon sa lahat ng mga nagbubukas ng kanilang puso, sincero, naghahanap ng katotohanan, at hinahanap talaga ang tunay na daan papunta sa kaligtasan at katotohanan. Kaya't nakita ng Diyos ang pagnanasang yan. Kaya't siya po ay nagpadala ng tao sa katauhan ng inyong pastor na kanyang pinahira ng langis at paglilingkod na kanyang itinayo 2,000 years ago. Na ito'y palaganapin mulang-mula dito sa Pilipinas at papunta na po sa buong sanlibutan. At nagpapasalamat ako sapagkat nakita po ng Diyos ang inyong lugar sa Cavite na siyang isa na mababahagihanan ng magandang balita ng Kanyang kaharian. Hallelujah! Alam ng Diyos, pumunta kayo rito sa isang bagay upang kayo ay Kanyang pagpalain, upang kayo ay makarinig ng Kanyang kalooban, at upang kayo ay makatanggap ng mga kahilingan ninyong hindi na ibibigay ng sanlibutan o ng tao. Alam po ng Diyos yan. Alam niyang hindi kayo pumunta rito para manood ng basketball. Hindi kayo pumunta rito na alam ninyong may makukuha lamang kayong pagkain. Hindi po kayo pumunta rito dahil may nangako sa inyong bibigyan kayo ng pera. Ngunit, nakita ninyo sa mga invitations, nakita ninyo sa plugging natin sa TV, na ito ay isang krusada na ang inyong pastor na naririto buong-buo mangangaral ng mga salita ng Diyos. Kaya't ito ang dahilan kung bakit kayo pumunta rito. At dahil dyan, pagpalain po kayo ng ating buhay na Diyos. Sapagkat sa gabing ito, sa mga sandaling ito, ay ibabahagi ko sa inyo ang mga salitang tunay
ating buhay na Diyos na alam kong pagpapalain ang mga pananampalataya ninyo. Kung anong nakukulang sa pananampalatayang yan ay pagpapalain ng ating buhay na Diyos. Kung kayo ay nanghihina sa inyong pananampalataya, palalakasin niya kayo. Kung kayo ay may karamdaman, eto na ang pagkakataon ninyong magbukas puso at sumampalataya sapagkat darating ang kagalingan sa inyo. Kung kayo ay nababagabag kayo, maraming kaguluhan sa buhay ninyo, litong-lito ang pag-iisip ninyo, napakarami ng inyong problema, hindi na ninyo alam kung ano ang gagawin, pumunta po kayo sa tamang dako. Sapagkat itong Diyos na aking ipinangangaral ay hindi lamang Diyos na mababasa ninyo sa mga libro, sa mga pahayagan o sa mga aklat. Ito ay isang buhay na Diyos na nagsabing siya ang prinsipe ng kapayapaan. At bibigyan niya ng kapayapaan ang iyong puso at isipan sa mga sandaling ito. Di na po kayo dapat pumunta pa sa doktor. Di na kayo dapat pumunta pa sa mga psychiatrists upang magkaroon kayo ng kapayapaan. Hindi na kayo dapat uminom pa ng tabletas upang mapayapa lamang ang inyong naguguluhang mga damdamin at pag-iisip. Ngayong gabi, ang inyong kailangan ay iisa lamang, na malaman ang kalooban ng Diyos at pagkayan ay napasa inyo dahil binuksan ninyo ang inyong puso. Iyan po ay matindi pa sa medisina, matindi pa sa doktor, sapagkat magtataka kayo, may milagrong magaganap sa inyong buhay. Sino ang gustong gumaling ng kanyang karamdaman? May susi sa pagpapagaling ng inyong karamdaman sa katawan. Kahit hindi na kayo pupunta sa doktor, gagaling kayo. Sino ang gustong pagpalain sa finansyal? Merong susi yan. Na dadaloy sa buhay mo. Sino ang gustong makapasok sa karya ng Diyos para maligtas siya? May susi rin yan. Sinong gustong makapasok sa karya ng Diyos? Taas ang kamay. Okay. Gusto niyo malaman ng susi? Okay, bibigay ko sa inyo ang susi. At ang susi ay lahat nasa sa mga salita ng ating Panginoon Diyos. Unahin ko muna. Saan ang unahin nating susing ibibigay sa inyo? Pumili kayo. Aha! Susi ng kaharian. Susi ng... Pakinggan ninyo ito mga kapatid at mga kaibigan. Marami ang nalinlang ni Satanas ngayon na kumo tumatawag sila Panginoon, Panginoon, nakala nila makakapasok na sila sa karya ng Diyos. Hindi po. Eto, babasahin ko sa inyo ang katotohanan. Makinig kayo sapagkat ito'y parte na ng susi para makapasok kayo sa kanyang kaharian. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Ang kaligtasan ay nasa pagpasok. Tanungin mong sarili mo kung napasok ka na ba? Ang papapasukin natin hindi muna ang ating katawan, ang atin munang espiritu, sapagkat ang espiritu ang siyang nananampalataya. Hallelujah! Okay. Kagalingan ng kaluluwa ito. Kagalingan ng espiritu ito. Susi upang makapasok ka sa kanyang kaharian na kahit mamatay ang physical mo, hindi mo na. Huwag ka na mag-alala pa sapagkat ang espiritu mo ligtas. Kung saan ang espiritu at kaluluwa mo, susunod na lang ang katawan mo. Hallelujah! Sinabi niya, hindi lahat
ng tumatawag Panginoon, Panginoon, makakapasok. So, wala palang garantiya na tayo ay tumatawag sa Kanya, Lord, Lord, makakapasok na tayo. Bakit? Sinabi ng Panginoon, marami ang magsasabi sa akin sa araw na yon, Panginoon, Panginoon, di ba ginawa ko itong mga milagrong ito? Di ba ginawa ko itong mga kababalaghang ito? Di ba napakarami kong ginawa para sa iyo? Sasabihin ng Panginoon, hindi kita kilala. Tumabi ka, ikaw na tagapaggawa ng katampalasanan. So just by professing that you know Him is not a guarantee that you are saved. By going to church professing that you know Him is not yet a guarantee that you are already saved. Hindi pa yung garantiya na ligtas ka. Yung palang pagtawag, yung palang pagpunta mo lang sa simbahan, hindi pa pala garantiya yon na ikaw ay ligtas na. Amen? Amen? Ngayon, Pastor, ano po ang gagawin ko para ako'y makapasok? Hindi lang makalapit at makakita, kundi makapasok. Kailangan magkaroon ka ng bagong espiritu. Hallelujah! Bakit, Pastor? Ano po ba itong espiritu ko ngayon? Yan ang espiritong minana mo kay Adan at kay Eva. Espiritu ng pagkalinlang yan. Kaya't espiritu ng kasalanan. Tinatawag natin yung original sin. Ang natin magsabing, original sin. Ano yon? Minana natin sa ating unang magulang. Yan ang spirit of disobedience. Ang natin magsabing, my old spirit, I have inherited from my first parents, Adam and Eve, because of their disobedience, is the spirit of disobedience. Yan ang espiritu mo. Hindi mo kasalanan yan. Minana mo lang yan. Ngayon, yan ang problema. Hindi mo mabago-bago yan. Kahit sumulat ka pa ng ilang New Year's resolution, darling, magbabago na ako. Ngayong Enerong ito, eto na ang aking New Year's resolution. Iiwan ko ng pambababae, ang sigarilyo, ang alak, ang inom, lahat iiwan ko na. Masaya naman yung asawa mo. Dahil magbabago ka na. Pero kapangyarihan mo lang kasi yun eh. Kaya, third week. First week, sarap pa ng pakikisamahan mo ng asawa mo dahil binabalita na ng asawa mo sa mga kapitbahay. Naku, tuluyang nagbabago na ang asawa ko. Hallelujah! Pangalawang linggo, okay pa rin. Pangatlong linggo, medyo matamlay na. Pangapat na linggo, hindi na umuwi sa oras. Nang umuwi, laseng na naman. At ang sigarilyo, 2 pakete noon, ngayon 3 na. Ang babae, lalo pang dumami. Lalong nabarkada. Noon, hindi umiihi sa pantalon dahil sa lasing. Ngayon, hindi lang umiihi. Alam na ninyo, nagdudumi pa. Sobra na ang kalasingan. Bakit hindi mabago lang tao ang kanyang sarili? Sapagkat ang kanyang problema, hindi pangkatawan, pang-espiritu. Hindi mo mababago yan sa iyong sariling kapangyarihan sapagkat wala kang kapangyarihan. That is a spiritual problem that nobody can solve except He who made you. And that is God Himself. Kaya ano man ang gawin mo, ano man ang lahat ng pagsisikap mo, you will never regenerate and reform yourself totally, except God will do it for you.
Hallelujah. Because your problem is not just a physical problem, it's not just a mental problem, it's not just an emotional problem, it's a spiritual problem. And therefore, the remedy should also be a spiritual one. Kailangan ng remedyo at kagalingan ng isang spiritual na problema, spiritual na remedy rin naman. Spiritual na kagalingan din naman. Ngayon, paano kang magkaroon ng isang bagong espiritu? Aha, yan ang susi ngayon. Gusto niyo magkaroon ng isang bagong espiritu? Alisin muna ang lumang espiritu. Ang cancer, madaling alisin. Cobalt, chemotherapy, mamamatay pa yung mga cancerous cells dyan. Pero itong espiritu, hindi mo nakikita. Paano bubunutin yan? New Year's resolution, hindi nakapagbago yan. Bilangguan, hindi makapagbabago yan sa'yo. Tingnan ninyo yung mga taong pabalik-balik sa bilangguan. Dila na lang ang walang tattoo. Pero pagka bumalik at lumabas na naman, pareho pa rin ang kanyang ugali. Ang tawag sa kanya, hardened criminal. Hindi nagbago. Lalo pang naging masahol ang kanyang buhay. Paano? Ano ang gagawin ko upang magkaroon ng bagong espiritu at mawala itong aking lumang espiritu? Yan ang susing ibibigay ko sa inyo ngayon. Amen. Ito ay susing may 6 na ngipin. Sa English, R, lahat ay magsabing R, E, P, E, N, T. Repent. Woo! Hallelujah! Marami ang naging Kristiyano, ngunit hindi tunay na nagsisi. Pastor, mari bang maging Kristiyano hindi magsisisi? Mari. Madali. Napakadali. In fact, maraming Kristiyano, ganyan ang kanilang buhay. Naging Kristiyano sa pangalan, pero hindi talaga tunay na nakapagsisi. Paano? Tinuruan. Ganito ang gawin mo. Taas mo ang kamay mo, tanggapin mo si Kristo, yung personal na tagapagligtas. Panginoon, tinatanggap kita sa aking puso, personal na tagapagligtas. Amen! Kristiyano na. Pero ang buhay ay walang pagbabago. Sino ang tagapagligtas mo? Si Kristo. Saan ka nagsasamba? Doon. May milagro doon? Meron. Kasama ko pa nga yung nagagawa ng milagro doon eh. Pero hindi nakapagsisi. Kristiyanong matatawag, hindi nakapagsisi, gumagawa ng milagro. Isang araw, haharap ka sa Panginoon. Sasabihin mo sa Kanya, Panginoon, Panginoon, hindi ba gumawa ko ng milagro? Hindi ba Kristiyano ako? Sabi ng Panginoon, tumabi ka, hindi kita kilala. Bakit? Ang nakikilala kasi ng Panginoon sa iyo, yung espiritu mo. Kaya pagka nakita ng Panginoon, lumang espiritu, dahil hindi ka nakapagsisi, hindi kanya kilala. Kasi ang espiritu niya, hindi niya kilala. Ang espiritu niya ay galing kay Satanas na siyang naglinlang kay Adan at kay Eva na minana natin ngayon. Na kahit hindi mo kasalanan directly yun, indirectly, you are involved because you are the progeny of Adam and Eve. You are the descendants of Adam and Eve. Eto ngayon ang susi. Nang dumating si Jesus Christ, hindi ako unang nagdala ng susi. Siya ang dumating dito at nagbigay ng susi. Anong sinabi niya? Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Hallelujah! Sabi niya sa mga tao, magsisi sapagkat ang kaharian ng Diyos ay malapit na.
Kaharian ng Diyos ang kinakailangan pasukin para maligtas. Ang pagsisisi ay isang pangako na gagawin mo. Pangako. Okay? Okay. Sinasadya ko na ito'y dahan-dahanin ko sapagkat gusto ko pong talagang maunawaan ninyo. Lakip na yung lahat ng mga tagapanood natin sa telebisyon. Ang pagsisisi ay pangako. Alam tayo magsabi, ang pagsisisi na tunay ay pangako. Na ipangangako ko hindi sa tao, kundi sa Diyos. At ang pangakong sasabihin ko ay, Panginoon, mula ngayon, hindi na po ang kalooban ko ang tutuparin ko. Ang inyo na po kalooban ang tutuparin ko mula ngayon. Ayan. Hallelujah. Hallelujah. So, ang ibig sabihin, mula ngayon, ito na ang iyong tutuparin. Pagka ito'y may sinabing labag sa kalooban mo, hindi mo susundin yung kalooban mo. Siya pa rin ang susundin mo. Handa na ba kayo na magsisi at sumunod sa kanyang kalooban? Anong sinabi ng hari ng kanyang kaharian pagka sinunod mo yan? Sinabi niya, mahalin mo ang kaaway mo. Ngayon, alisin mo ang galit sa puso mo. Paano mong mahalin ang iyong kaaway? Puntahan mo siya at paghahalikan mo. Yung pumatay sa nanay mo, yung pumatay sa kapatid mo, puntahan mo at paghahalikan mo. Hindi mga kapatid, hindi ganon. Ang ibig sabihin ng mahalin mo ang kaaway mo, alisin mo ang galit sa kanya. At ipaubaya mo siya sa Panginoong Diyos. Do good to them that hate you. Gumawa ka ng mabuti doon sa mga napupuot sa iyo. Hindi mo magagawa yun kung di ka nagsisi. Kung wala kang bagong espiritu. Ngayon, example lang yon. Pagka nakapagsisi ka na, yon, papasok na ngayon ang kapangyarihan na maging anak ka ng Diyos. Remember, I am emphasizing this because I want you to know that before you have repented, you are a child of the devil. Kung may makalumang espiritu ka, kahit tumatawag ka pa sa Diyos, anak ka pa rin ng demonyo. Dahil ang makasalanan ay anak ng demonyo. Amen. Bago ka nakapagsisi, anak ka ng demonyo. Ang lahat ay magsabing, bago ako nakapagsisi ng tunay, ako ay anak ng demonyo. Kahit anong kapangyarihan ang gawin mo sa iyong sarili, hindi mo mababago yung espiritu mo dahil ang ama mo mas makapangyarihan sa iyo at yon ang demonyo. Ngayon pa ka nakapagsisi ka dahil nakapakinig ka ng mga salita ng Diyos at nagkaroon ka ng pananampalataya. The devil cannot hinder you when you make a decision because your decision is the power that you are holding within your hands that the devil cannot hinder. Yun ang iyong desisyon. Pagka nakapagsisi ka, Panginoon, mula po ngayon, hindi ng kalooban ko ang sa'yo na matutupad. Ang kapangyarihan papasok sa'yo. Ano ang matutupad na verse dyan? John 1:12. To them, ang lahat ay magsabing, to them that receive Him, to them gave He power to become the children of God. Ayon, kapangyarihang maging anak na ng Diyos. Hallelujah! Noon, anak ka pa ng demonyo.
Ngayon, kung walang kapangyarihang papasok sa iyo, hindi at hindi ka magiging anak ng Diyos. Now, the Lord needs your cooperation. Sapagkat meron kang free moral agency, you are a free moral agent, meron kang desisyon na gagawin, gawin mo yung desisyon yun. Pagka nakapag-decide ka, lahat ng mga demonyo sa impyerno, hindi ka mahahadlangan sa desisyon mo. Pagka nakapag-decide ka, you cooperated with God at nagsisi ka, ang kapangyarihan ibibigay sa iyo na magiging anak ka na ng Diyos. Hallelujah! Ano ang mangyayari pagka ang kapangyarihang yon ay pumasok sa iyo? Mabubunot yung lumang espiritu. Parang punong kahoy na bubunutin. Maaalis sa iyo yan. Yun ang kapangyarihan ng Panginoon. Yun ang spiritual remedy na sinasabi ko sa inyo. Ang kapangyarihan na niya, ang kikilos sa buhay mo, may karapatan ng Diyos na kumilos sa iyo ngayon. Bubunutin niya ang espiritong makalumang yun, aalisin sa iyo at ipapasok ang bagong espiritu sa iyo. Ipapasok ang bagong espiritu sa iyo. Anong espiritu yon? Yon ang tinatawag na espiritu ng pagsusunod. Ala tayo magsabing, I will be given a new spirit because I have truly repented. I will be given a new spirit that comes from God. It is the spirit of obedience to the will of God. So, matutupad na sa iyo ngayon ang John 3:5. Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Kung wala ang bagong espiritong yan, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Tingnan ninyo mga kapatid, bakit kinakailangang ipanganak kang muli? Problema na naman yun. Question na naman yun. Bakit kailangan akong ipanganak na muli? Ang lahat ay magsabing, ipanganak na muli. Bakit kailangan may muli? Kasi, naipanganak na kayo. Unang-una. Sinong nanganak sa inyo? Siyempre, ang tatay nyo at ang nanay nyo. Ano ang minana ninyo sa tatay at nanay nyo? What have you inherited from your father and mother? Siyempre, your body. Yung laman nyo. Itong katawan nyo, galing sa tatay at nanay ninyo yan. Sinong ipinanganak unang-una rito? Taas ang kamay. Kaya may again kasi naipanganak na nga kayo Sino ang dumaan ng kapanganakan sa physical dito? Wow, napakaraming hindi nagtaas. Ibig niyong sabihin, hindi kayo ipinanganak? Okay, ulitin natin, baka hindi lang niyo ko narinig. Sino ang dumaan ng physical na kapanganakan dito? Lahat tayo. Yung unang ama mo, physical. Kaya physical ang minana mong katawan sa kanya. Yung unang ama mo sa espiritu, demonyo na luminlang sa yung unang ama sa physical, kaya ang espiritu mong una ay espiritu ng demonyo. Espiritu ng pagsuway. Yon ang minana mo. Ngayon, ipinanganak kang muli. Hindi ang katawan mo ngayon ang ipinanganak. Tingnan nyo minana ninyo sa mga magulang niyo yung katawang yan. Amen? Alat tayo magsabi, minana ko sa physical na mga magulang ko itong aking katawan. Kaya pagka tiningnan mo yung tatay mo, kahit pangit siya,
Babalik ka, tingnan mong muli. Obserbahan mo yung tatay mo at nanay mo. Yung tatay mo, kamukhang-kamukha mo. Kahit aminin mo man o hindi. Anong sasabihin ng tatay mo sa'yo? Anak, manang-mana ka sa akin. Like father, like son. Amen. Sabi ng tatay mo, buto ka ng aking buto, laman ka ng aking laman. Kung yun lang tatay mo ang aasahan mo sa pisikal, hindi ka maliligtas. Sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. So kailangan ipanganak kang muli. Hallelujah! Ngayon, ano ang ipanganganak na muli sa'yo? Yan ang problema ni Nicodemo. Sabi niya sa Panginoon, ang ibig mong sabihin, papasok at gagapang akong muli sa sinapupunan ng aking ina at ipanganak na muli. Sabi ni Nicodemo, puti na yung buhok ko, mahirap gawin yan. Sabi ng Panginoon, hindi mo na uunawaan. Kailangang ipanganak ka sa tubig at sa Ano yung last? Saan nyo? Hindi na pala sa physical tayo ipanganganak na muli. Kailangang maipanganak na muli tayo sa Espiritu. Sapagkat yung unang espiritu natin, minana natin sa demonyo. Espiritu ng pagsuway. Ngayong tayo'y nagsisi, tayo ay binigyan ng isang bagong espiritu, ang ating Ama sa langit, ang siyang nagbigay ng bagong espiritu sa atin ngayon. Ano yung bagong espiritu ngayon? Espiritu ng pagsusunod sa kalooban ng ating buhay na Diyos. Pagka ikaw ay nakapagsisi, may bago ka ng espiritu, matutupad na ang Ezekiel sa iyo na sinabi ni Propeta Ezekiel, bibigyan ko sila ng isang bagong isip, bagong puso, at bagong espiritu. May bagong espiritu ka na ngayon. Lahat ay nagbago na. They that are in Christ are new creatures. Behold, all things are passed away. Behold, all things are become new. Pagka tinitingnan kayo ng Diyos, halimbawa nakatayuan Diyos dito, tinitingnan kayo ngayon, hindi niya nakikita yung inyong physical. Kasi mana ninyo yan sa mga magulang nyo. So wala siyang pakialam doon sa mga physical nyo, kay pangit kayo, kay pogi kayo, kay matanda kayo, kay bata kayo, kay pandak kayo, kay matangkad kayo, kay duling kayo, kay isang mata nyo. Wala siyang pakialam doon. Sinira na lahat ng demonyo yun. Ang tinitingnan niya pagka tiningnan ka ng Diyos na Espiritu. God is a Spirit. Those that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ang tinitingnan niya sa inyo, anong Espiritu meron kayo? Espiritu ng pagsusunod o espiritu ng pagsuway? Kaya isang araw nangaral siya. Sabi ng ating Panginoon, ang lahat ng nakikinig sa akin at tinutupad ang aking sinasabi. Matthew 7:24, sinutupad ang aking sinasabi. Ihahalin tulad ko sila sa isang taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Ito'y taong matalino, nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Dumating ang mga hangin, ang mga bagyo, ang mga unos, at humampas sa bahay na ito. Hindi ito nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ano yon? Bato ng pagsusunod. Nakikinig at sumusunod. Ngayon, paano mo masusunod? Kaya nga, ng relihiyon iba-ibang relihiyon ang napasukan mo, hindi mo pa rin mapasunod yung sarili mo. Bakit? Kasi hindi pa nagbago yung espiritu mo dahil naging Kristiyano ka na walang tunay na pagsisisi. Siya yung tagapagligtas, ikaw pa rin ang hari. Kaya pag sinabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kaaway.
Paano kung mamahalin yan? Panginoon, tagapagligtas kita. Kristiyano ako. Pero yun, susundin ko. Mahirap yan. Tatalikuran mo na siya. So siya yung tagapagligtas, ikaw pa rin ang hari. Sapagkat ang iyo pa rin kalooban ang nasusunod. So wala ka pa sa kanyang kaharian at hindi pa hari si Kristo sa buhay mo. Pero sa nakapagsisi na mayroong bagong espiritu sa kanila, si Yesu Kristo, hindi lang nila tagapagligtas, hari ng kanilang buhay, nakapasok sila sa kanyang kaharian at mayroon silang bagong espiritu. Hallelujah! Konti na lang at ang pumapalakpak sa pagsisisi. Sinong gusto makapasok ngayon sa kaharian ni Jesus Christ? Ano ang susi? Ano ang pagsisisi? Pangako na gagawin ko at sasabihin, ayun, not my will, but thine be done. So matutupad ay sinabi ng ating Panginoon, repent for the kingdom of heaven is at hand. Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot. The issue here is entrance. Not only being born again, pagka tinawag kayong born again, huwag kayong papayag. May mga born again, naging Kristiyano, tinanggap si Kristo bilang tagapagligtas, pero wala sa loob, nakakita lang. Saan ang bersikulo para sa kanila? John 3:3. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Born again ka? Oh, pastor! Bakit masaya ka? Nakita ko ang karya ng Diyos. Wala sa pagkita, wala sa pagtanaw ang kaligtasan. Nasa pagpasok. Woo! Kaya yung mga Kristiyano na nakakita lang sa karyan, born again lang ang tawag sa kanila. Tatayo isang araw. Lord, gumawa ko ng kababalagan sa pangalan mo. Lord, gumawa ko ng milagro. Lord, pinahinto ko ang bala. Lord, lahat-lahat. Ano sasabihin ng Panginoon? Tumabi ka, hindi kita kilala. Bakit kilala? Hindi kanya kilala. Hindi niya kilala ang espiritu mo dahil ang espiritu mo ay walang pagbabago. Yun ang sasabihin ng Panginoon sa kanila. Pagka tinawag kayong born again, huwag kayong papayag. Sabihin ninyo, hindi born again. Born again in the Spirit. Taksan nyo. Spirit. Born again in the Spirit. Ayun. Sod na ang unang susi. Nasa sa inyo, kung papasukin nyo, hindi kayo pinipilit ng Diyos. Basta't ibinigay ang susi sa inyo, nasa sa inyo kung gagamitin nyo. Merong isang tao, gutom na gutom. In fact, namatay siya sa kanyang pagkagutom. Akala nyo saan siya namatay? Sa harap ng isang napakalaking bodega na puno ng pagkain. Bakit namatay ka sa gutom? Harap ng bodega ka namatay. Ang bodega ay nakasara. Hindi niya nakita ang susi. Ang mga Hapon sa World War II, maraming namatay dahil sila ay uhaw at walang tubig. Akala niyo saan sila namatay? Sa ilalim ng niyog. Titingnan mo yung niyog, hitik na hitik ng bunga, ang daming buko. Bakit? Hindi nila alam ang susi. Yung pala, meron pa. Dahil sa Japan, walang niyog eh. Kala nila kung ano lang yun. Hindi nila alam. So, ang hindi pagkakaalam, yan ang pinakamalaking kasalanan na magagawa ng tao at yan ang panlilinlang ng demonyong ginagawa niya sa ating buhay hanggang sa mga sandaling ito. Ngayon, alam na ninyo ang susi sa spiritual ninyong kaligtasan. Mga taga Cavite, gagamitin ba ninyo ang susing yan? Welcome to the kingdom. Pangalawang susi. Susi ng pinansyal. Sinong gustong makakita sa susi ng pintuan ng financial at material na pagpapala? So yung makita ngayong gabi? Ito, babasahin ko sa inyo. Sinong gustong pagpalain na mabuksan sa kanya ang susi ng pagpapala sa langit?
mabuksan ang mabuting kayamanan ng Diyos sa langit? Gusto ninyo? Pakinig kayo sandali sa mga salita ng Diyos. I will read it to you. Deuteronomy 28, verse 12. Sinabi ng Panginoon, the Lord, ang lahat mo sabihin, the Lord, laksan natin, the Lord shall open unto thee His good treasure, the heaven, to give you rain in thy land in due season. Ang tanong ngayon, paano? Susi na naman. Paano, pastor? Gusto kong malaman kung paano ko mabuksan ang langit. Bakit napakaraming Kristiyano ngayon naghihikahos? Sarado ang langit sa kanila. I want, before this service is over, I want everyone here to listen carefully because I want an open heaven for you. Pag umuwi kayo, tumingala kayo. Ang langit sa Davao City, ang langit sa Manila, ang langit sa Amerika, ang langit sa Japan at Korea, at ang langit sa Pilipinas ay pare-pareho ang kolor. Bakit sa iba bukas at sa iba sarado? Bakit sa iba naghihikahos, anak din ng Diyos? Bakit sa iba masagana? Kasi ang iba nakakita sa susi, ang iba naman ay hindi. Pastor, mahirap siguro yan. Yung ang bahay namin na hirap buksan, pastor. Lalo na yung susi ko na napilipit na, hindi ko na halos mabuksan. Yung ang bahay ko, alam ko, susi, hindi ko mabuksan. Ang langit, napakahirap siguro niyan. Mahirap nga kung hindi mo alam ang susi. Gusto ba ninyong makita ang susi upang mabuksan ang langit? Eto, makinig kayo. Sinabi niya, if, alam tayo magsabing, if I will not open you the windows of heaven. Open you the windows of heaven and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. Kundi ba, laksan natin, kundi ba, bubuksan ko ang dungawan sa langit, bubuhusan ko kayo ng pagpapala na walang silid, na kalalagyan. Hindi ko pa pinakita ang susi. Sinabi ko lang na maari talagang buksan. Maari talagang buksan. Na pagka nabuksan ang langit, ang ibubuhos pala pagpapalang walang silid na kalalagyan. Kaya pagka napasa inyo ang susing yan, pag-uwi ninyo, palakihin na yung bahay nyo. Kung walang garahe, lagyan ninyo ng 3. Kung ang frigidaire nyo maliit, lagyan nyo malaki. Maliit ang bahay nyo, bumili na kayo ng bago. Sabagat ang pangako niya ay hindi magmamaliw. Okay? Maari nga palang mabuksan. Gusto niyo makita ang susi? Eto, babasahin ko sa inyo. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open. Subukan mo ako, sabi niya, kung di ko bubuksan. Ano ang susi? Pagbibigay ng tithes, 10 bahagi. Itong financial na ito, spiritual na bagay, ang gusto ng Diyos ay buhos sa iyo. Gusto niyang maging maluwag ang pagpapala sa iyo. Ngunit may susi na dapat nating mabuksan ang pagpapalang yan. Maraming mga anak ng Diyos ayaw sumunod dyan sapagkat yun nga, hindi nila hari si Kristo.
tagapagligtas lang nila. Hindi pa sila nakapagsising tunay. Ang lahat ng nagsisi rito na tunay at nagsabing, not my will but thine be done, taas ang kamay. So, ang sikreto at susi ng pagpapala ay pagbibigay. Ang lahat ay magsabing, sikreto ng pagpapala, financial, material, ay pagbibigay. Anong sinabi ng Panginoon dito sa Lucas 6:38? Give, ang lahat ay magsabing, give, and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. Magbigay kayo at kayo ay bibigyan. Susi talaga ang pagbibigay. Magbigay kayo at kayo ay bibigyan. Takal na mabuti, pikpik, liglig at siksik, ibibigay ng mga tao sa iyong kandungan. Sa sukat na iyong ipinanukat sa pagbibigay, siya ring sukat na gagamitin sa pagtatanggap mo. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Hallelujah! Magbigay tayo ng offering sa Panginoon. Clap offering. Shout offering. Praise offering. Wave offering. Yan, wave offering yan. Kamay lang. Kung may panyo kayo, may pamaypay kayo, pwede na rin. Wave offering yan. Amen? Okay, smile offering. Puro offering yan. Kung ano ang binibigay mo, yan ang ibabalik sa iyo. Kung anong tinanim mo, siyang aanihin mo. Kung gaano karami o kaliit ang tinanim mo, siya ring babalik sa iyo. Nagtanim ka ng konti, konti ang aanihin. Nagtanim ka ng marami, bakit ang iba walang ani? Pati binhi kinain. Pagka hindi ka nagpupuri, binhi kinain. Hindi ka nagbigay ng clap offering, binhi kinain. Eh yung binhi mo, lahat kainin mo na, wag lang yon. Di ba sa pagsasaka, ganon? Eh yung mga Kristiyano, pati binhi nila, kinakain nila. Pagka nagdadrive ka, may gasolina yung sasakyan mo, di ba mayroong pondo yan? Pati pondo, ginamit mo na, paano bang tatakbo yung sasakyan mo? Ngayon, sa Imus, Cavite, maraming bangko. Ang bangko maraming. Katabing bahay mo yung bangko. Bakit wala kang pera? Pumasok ka doon. Maraming perang bangkong ito. Anak ako ng Diyos, papasok ako dyan. Miss, ikaw ba ang cashier dito? Oo. Bigyan mo ako ng pera. Sabi ng miss, eto yung withdrawal slip. Bigay mo, tiningnan, kang deposit. Kang pangalan doon, sapagkat hindi ka nakapag-deposito ron. Tapos gusto kang kumuha ng pera. Ano ang gagawin nung cashier? Tatawag ng pulis. Hold upper! Maraming mga hold upper na Kristiyano ngayon. Tawag ng tawag sa Panginoon, Lord! Financial! Wow! Anong sabi ng Panginoon? Magnanakaw! Magnanakaw? Ayun ang sinabi niya sa Malakias Kapitulo 3, versikulo 8. Ninanakaw ninyo ako, sabi ng Diyos. Sabi ng mga tao, paano ka minanakawin? Espiritu ka. Ang tao pwede ng pagnakawan, pero hindi ikaw. Sabi niya, sa mga ikapo at mga handog. Parang maraming Kristiyano rito hindi pa nakapagsisi at hindi pa sinusunod ang kalooban ng Diyos. Ang Malakay 3:10 ba kalooban ng Diyos? Yes! Kala ko, talagang serious kayo sa pagpasok sa kaharian ng langit. May bago na ba kayong espiritu? Yes!
Anong espiritong yon? Espiritu ng pagsusunod. Labag man sa kalooban ko, dahil kalooban ng Diyos, ang sayo pa rin, ang matutupad, hindi ang sa akin, not my will. Ito yung isang kapatid na nakapagsisi. Ang anak niya, eto na lang ang pera niya para pambili ng gatas ng anak niya. Ngunit alam niyang hindi pa siya nakapagbigay ng tithes. Labag sa kalooban niyang ibigay ito sa simbahan. Dahil ang simbahan meron naman pantustos sa kanyang gastos. Ang anak niya halos mamatay na sa gutom. Anong gagawin niya? Not my will. Ang anak ko, diyan ka muna. Ibigay ko muna ng tithes. Nung nagbigay siya ng tithes, may dumating na pagpapala sa kanya. Ibinuhos, walang silid na kalalagyan. Hallelujah! Si Elijah, isang propeta ng Diyos, pumunta doon sa Zarephath. Meron doong tinatawag na drought. Ang mga tao wala ng pagkain, na sila sa gutom dahil sa drought na yan. Ano nangyari mga kapatid? Nakita niya isang balo. Meron na lamang isang takal na harina at meron na lamang isang maliit na prasko ng langis. Sabi ng alagad ng Diyos, ibigay mo muna sa akin yan at ako muna ang kakain. Ibigay mo muna. Kung kalooban lang ng balong babaeng yun ang susundin niya, anong sasabihin niya? Sinabi na nga niya, wala na akong maibibigay sa iyo sapagkat ako at ang anak ko nangangailangan din nito. At alam mo, pagka nakain namin to, mamamatay na kami. Pero dahil alagad ka ng Diyos, naniniwala ako sa sinabi mo, ibibigay ko muna. Kung kalooban ko lang susundin ko, hindi ko ibibigay sa iyo. Pero dahil kalooban ng Diyos ang sinusunod ko, ibibigay ko muna sa iyo. Nang ibinigay niya at nakakain ng anak ng Diyos na propeta, anong nangyari? Nang lumisan na ang propetang yon, anong nangyari sa babaeng balong yon? Bawat sa sisidlan ng harina, nagtataka siya, for 3.5 years, bawat balik niya, naku, may harina. Naku, may langis. Hindi napupuno, pero bawat balik niya, meron siyang naisasaing. Meron pagkain. Gusto niyo bang pagpalain na hindi na kayo mawawalan pa? Ito ang susi ng financial, material na pagpapala, ang pagbibigay. Yung nagbigay ng malakas na clap offering, kung gaano kalakas ang clap offering na binigay mo, ganyan din kalakas ang pagpapalang darating sa iyo. Nakapansin na ba kayo, nang pinagpala kayo, hindi niyo napigilan, napapalakpak kayong ang lakas-lakas? Loto! Di ba napapalakpak kayo? Sinong nakasigaw ng ang pagkalakas-lakas nung siya'y pinagpala? Merong experience kayong ganyan. Pinagpala ka, napalakas ang sigaw niyo. Kaya dito pa, kahit wala pa yung pagpapala, magbigay na kayo ng shout offering. Hallelujah. Woo! So ang susi ng financial at material na pagpapala, ano? Pagbibigay sa kalooban ng Diyos. Kung kay Satanas noon, madali tayong magbigay. Sigarilyo, sinusunog natin ang ating mga makakalasin alak, sinusunog natin ang ating mga atay. Wala tayong reklamo sa Diyos pa kaya na may pangakong pagpapala. Kay Satanas, walang pangako kundi ang kapahamakan. Sinusuong natin dahil tayo ay tunay na lalaki. Pagkatapos ng tayo humantong sa ospital, tunay na patay. Sa Panginoon, pagkasinunod mo, tunay na pagpapala, tunay na buhay, tunay na daan, tunay na katotohanan, tunay na kaliwanagan, tunay na kaligtasan. Praise the Lord! Sino rito gustong makakita sa susi ng physical na kagalingan? Lahat kayo? Na may mga karamdaman? Hindi na kayo gagasto sa doktor? Gusto mo makita ang susi ng pagpapala ninyo? Sa physical na kagalingan?
simple lang, hindi ako magtatagal dyan. Isang araw, may bulag. Ibig niyang makakita, dumadaan ng Panginoon. Tinawag niya! Jesus, anak ni David! 3 beses, pinahinto siya, hindi siya huminto. Huminto ang Panginoon. Sabi niya, tawagin ninyo siya. Nung tinawag siya, anong gusto mong mangyari sa iyo? Anong gusto mong gawin ko para sa iyo? Sana, Panginoon, magkaroon ako ng aking pananaw na muli. Hinipo siya ng Panginoon at tinanggap niya ang kanyang paningin na muli. Anong sinabi ng Panginoon? Ang iyong pananampalataya ang nakapagpagaling sa iyo. Hallelujah. Hallelujah! Pananampalataya ang susi ng iyong kagalingan. Have faith in the Lord. Okay, tama pala yung ginawa natin kanina. Nainuna natin ang kaharian. At itong lahat ng bagay, damit, sapatos, bahay, sasakyan, pera, mabuting katawan, idaragdag na lang. Sinabi niya sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. God bless you. Kayong nasa harap ng inyong TV, tumayo tayong lahat at itaas natin ang ating mga kamay. Kayong nasa harap ng inyong telebisyon, hawakan ninyo ang telebisyong yan bilang point of contact. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ang kapangyarihan ay mapapasa kanila sa mga sandaling ito na maging anak ng Diyos, na maging pinagpala, at ang lahat ng plano ninyo matutupad sa kanila. Panlilinlang ng demonyo, lilipas na sa inyong buhay. Bubuksan ng Diyos sa inyo ang kanyang mabuting kayamanan at ibubuhos sa inyong pagpapalang walang silid na kalalagyan. Kayong naririyan, kasama ko kayo sa paglilingkod na ito. Covenant partners, covenant members are listening to this program via television. The Lord bless you. From now on, your life will be a victorious one. From now on, you will reap the blessings that the Lord will pour out your way. Together with all of these people in Jesus' name, mula ngayon, magtatagumpay kayo sa kanyang kapangyarihan. Dadaloy ang pagpapala sa inyo. Gagaling kayo. Pagpapalain kayo at makakapasok kayo sa kanyang banal na kaharian. In Jesus' name. In Jesus' name. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.